Ngayong alam na natin kung gaano kalakas itong si Loki, paano nga ba siya tinalo ni Shanks? Dahil alam natin guys na si Shanks ang tumalo kay Loki kaya naitali siya ng mga giants sa Underworld sa Treasure Tree Adam. After the confirmation na nakain nga ni Loki ang legendary Devil Fruit ng Elbaf at hawak-hawak din niya ang legendary hammer na nagbabantay nito, alam na natin ngayon na napaka-OP niya. To the point ng isang kalaban na ka-level o mas mataas pa nga sa level ni Rox ay na one-top niya. Paano siya tinalo ni Shanks? Bago pa man lamang magsimula ang laban at ang pagpatay nitong si Loki kay King Harald, alam natin na talagang kontra na si Loki sa structure of power sa Elbaf. At matapos ang pagkamatay ni King Harald na ina-reveal pa nga ni Harald before siya mamatay na may kinalaman ang world government sa pag-corrupt ng kanyang isip kung paano siya kinontrol at kung bakit ginawa niya ang mga bagay na iyon sa loob ng West Castle. Kung dati nang galit itong si Loki sa world government sa pagpatay nila sa kanyang idolo na si Rox, mas lalo pa siyang magagalit ngayon. Mas lalo pa itong fuel ng magkasunod na pagkamatay ng kanyang nanay na si Ida at ng kanyang tatay na si King Harald. At dahil nga may close ties itong si Shanks sa Elbaf, teritoryo niya ang Elbaf, talagang responsable siya sa kung anong pwedeng gawin ni Loki. Kaya naman dito posibleng nagkaroon ng problema ang napakagaspang na logic. Ang magaspang na perspective nitong si Loki sa kingdom ng Elbaf ang maaring naging dahilan ang nagtulak kay Shanks para pigilan nito. Also, one of the possible reasons is that binabalak na siguro nitong si Loki na sugudin ng world government nang dahil sa galit niya na yon. Pero itong si Shanks, since alam niya kung anong nangyari kay Rox, alam niya kung anong nangyari kay Roger at kay Garp na ikinuwento ng kanyang captain, alam niya na delikado yon. Dahil oo, it is undeniable na napaka-OP ng newfound power nitong si Loki pero hindi niya pa ito na-master. Kakaka-acquire pa lang niya nito at hindi lang yon worst case scenario, baka matulad din siya kay Rox. Dahil alam naman natin guys sa ating previous video, ang dalawa sa ating naisip base sa ating analysis ng mga requirements para magamit ni Imo ang kanyang Domi Reversi ay ang sobrang puot at galit na nararamdaman ng kanyang target. Isang bagay na tinataglay ngayon ni Loki after ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Dahil magiging mas delikado pa kung ang kapangyarihan na ayaw ni Harald na makuha ng world government ay maging mas malakas pa sa pag-acquire ni Loki at saka si Loki makokontrol ni Imo. Pero paano nga ba tinalo ni Shanks si Loki? Dahil nabanggit na yun mismo sa nagdaan na chapters guys. Tanging si Shanks lang ang nakatalo kay Loki sa dinami-dami ng mga giants sa Elbaf. Hawak-hawak ni Loki ang Ragnir, ang legendary weapon na nagbabantay for hundreds of years sa chamber ng treasure room na kung saan walang kahit na sinong naging worthy. Tanging si Loki lang guys. At napunta din kay Loki ang binabantayan ni Ragnir na Devil Fruit. Hindi pa natin alam kung ano ito, but for sure napakalaking pasabog nun. Dalawang legendary na Devil Fruits guys. Hawak-hawak pareho nitong si Loki. Dahilan kung bakit na one-tap nga niya ang isang kalaban na arguably kasing lakas o mas malakas pa sa beast form ni Rox. At hindi na natin guys kailangan pang pagtalunan, hindi na natin dapat i-deny na easily ina-outscale niya si King Harald. Oo, dumating sa punto na na-regain ni Harald ng kanyang consciousness, pero before that, pinaglaruan na siya doon ni Loki guys. Susugudin siya ni Harald pero binugbog niya ito ng napakalala kaya bumalik ito sa kanyang consciousness. At hindi lang yan guys, alam din natin lahat na kahit na nakabalik ang consciousness nitong si Harald, immortal pa rin siya. Literal na hindi siya mamamatay at magre-regenerate pa rin siya hanggat hindi siya tinatamaan ng sapat na atake na imbued with Conqueror's Haki. Kung si Rox nga, kung ang Devil Rox, kinailangan ang combination ng atake ng dalawang pinakamalakas na individuals sa era na yon. Hindi lang yon, hindi normal na atake yon guys. Chinanel nila ang lahat ng haki, lahat ng energy sa kanilang katawan into one attack para matalo itong si Rox. Pero pagdating dito kay Loki, winantap niya si King Harald. Kitang-kita din natin guys na nagsastruggle dito si Gyaban at itong si Shanks nang magkatulong. Meaning back then, hindi kayang talunin ni Shanks at ni Gyaban si King Harald. Inamin yun mismo nitong si Gyaban at ni Shanks. Habang sinasabi nila na tanging si Loki na lamang pag-asa nila sa laban na yun. Also, kung wala pang nakakabanggit sa inyo nito guys na ibang content creators din ng One Piece, binanggit ni Oda before na may lalabas na bagong karakter na mas malakas pa daw compared sa mga old era legends. And I think, ito nang tinutukoy niya. So with that given, hindi na natin kailangang pagtalunan pa kung sinong malakas, si Loki o si Shanks back then bago mangyaring time skip.
Literal na ina-outscale ni Loki si Shanks noon. Pero paano nga ba tinalo nitong si Shanks si Loki eventually? Paano niya ito naitali sa Treasure Tree, Adam? Kung papansinin natin mabuti guys, kung mangyayari ang natural na combat, literal na palitan ng mga atake, exchange of blows, endurance at kung gaano katigas ang kanilang mga durability, mapupunta yun lahat dito kay Loki. Overall physical capabilities, si Loki talagang lumalamang dito kay Shanks. Pero paano niya ito matatalo? Sa pamamagitan ng haki. This should not be a surprise para sa inyong mga One Piece fans guys dahil ilang beses na itong fini-feature ni Oda kung paano ginamit nitong si Shanks ang kanyang Wi-Fi haki para takutin ng isang admiral level na kalaban. Kung paano na ikumpara ng mga giants na si Dory at si Brogy ang nai-release na haki ni Joy Boy sa haki ni Shanks. Patunay lamang ito na literal na on another level ang haki nitong si Shanks. Although oo, hindi lang naman siya nakarely sa haki, napakalakas din ng kanyang combat capabilities tulad ng kung paano niya winantap itong si Eustace Kid. Pero kung ikukumpara natin ang abilities na yon at ang feat na yon sa kayang gawin ni Loki, talagang wala siyang binatbat dito. Ang tanging tsansa ni Shanks para talunin si Loki ay ang kanyang haki. At sa pamamagitan nun, bago pa man lang magsimula ang laban ay magagawa niya na itong takutin. Also guys, huwag kayong malito, nangyari ang laban sa gitna ni Loki at nitong si Shanks 6 years ago. Meaning compared sa nangyari 32 years ago dito sa flashback na ito, madaming panahon na lumipas na possibly sa panahon na yon mas napalakas pa nitong si Shanks ang kanyang capabilities. But still, compared dito kay Loki, isang napakalaking towering giant, isang ancient giant warrior pure blood, walang magiging epekto ang atake niya dahil parang isang napakaliit na langgam niya lang dito. Sadya lamang guys na dahil sa scaling kaya nagmumukhang medyo malaki-laki pa rin sila kahit papano. Kaya naman the only chance, the only way para talunin ni Shanks itong si Loki ay sa pamamagitan ng kanyang haki. Oo, kumpleto din naman ng set of haki itong si Loki pero nasa ibang level lang haki nitong si Shanks guys. Isipin nyo na lamang na ikumpara ang haki niya sa haki na nai-release ni Emmet before. Mas refined at mas merong mastery itong si Shanks sa paggamit ng kanyang haki dahil wala nga siyang devil fruit at tanging ang haki niya lamang ang maaasahan niya. Rason kung bakit mas lalo niya talaga itong mahuhun tulad na lamang ni Roger. At itong naging decisive factor kung paano niya tinalo si Loki sa isang laban. Or possibly, hindi pa nagsisimula ang laban ay ginamitan niya na ito ng kanyang overwhelming na Conqueror's haki. Dahil kahit pasabihin natin na napaka-overpowered ng Ragnir, napaka-overpowered ng legendary Devil Fruit ng Elbaf, haki transcends all. Kaya yung talunin ng refined and mastered na level ng haki. Pero kahit na gano'n na tinalo ni Shanks si Loki, it is not a downscale para dito kay Loki. Hindi porke tinalo siya ni Shanks ay mahina na siya. Tulad na lamang ng binanggit nitong si Gyaban nang magkita sila ni Zoro at ni Luffy, kaya nga ayaw niyang ibigay ang susi sa dalawang ito dahil tanging si Shanks lang daw ang may kakayahan na talunin si Loki. Not until makita nitong si Gyaban na meron palang solid na Nika form itong si Luffy. Dahilan kung bakit pinagkatiwalaan at naniwala na lang siya dito. However, that is it for this video at huwag kayong mag-alala guys, bukas na bukas ay mai-release natin ang One Piece Chapter 1171 spoilers. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo nang nakaka-like, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on Chapter 1171 spoilers.